Hello, so ito yung reading natin para sa mga Virgo, Sun, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Ako po si Madam P. Simulan na natin yung reading nyo. For personal reading, Madam Space P. Space pa sa dulo. Ayan yung Facebook page namin. Ayan, diyan ka pwede mag-inquire ng personal reading. Or kaya ilagay mo hashtag Virgo Philippines para lumabas yung pinaka page. Kasi ano siya maraming lalabas na page doon. So be sure na pag di mo siya ma-search yung hashtag Virgo Philippines, gamitin mo yung para ma-search yung pinaka Facebook page. Unipree, ayan yung aming TikTok shop. Ayan yung aming TikTok at Unicorn Princess Tarot. May mga pinopost ako dyan guys na hindi ko napopost dito sa Facebook ay sa YouTube. Kaya maganda kung mag-follow ka rin dyan. Tsaka dyan ako nag-live mostly. Soon itatry ko rin sa Facebook mag-live. Pero yeah, madalang ako mag-live Pero pag nag-live ako, doon ako sa ibang nagla-live. Two of Swords and the Three of Swords. Gemini, Libra, Aquarius. Gusto ko nang kunin din yung person mo, energy ng person mo. For the sign of Virgo. Pasensya nyo na yung boses ko actually medyo iba ngayon kasi may inubot sipon ako. Kaya parang iba yung boses ko. Hindi ko nga alam kung medyo halata ba siya sa video. Wait lang. Medyo takpan lang natin ng konti kasi medyo ayaw ni YouTube yung ganong image. Anyway, you do have here the Two of Swords and the Three of Swords. I feel like one of you or pareho kayo ng person mo dealing with other people, like pwedeng may iba ka pang kakonect. Person mo pwedeng may iba pa siyang kakonect. Alin man sa inyo, pwedeng pareho kayo or isa lang sa inyo. So I feel like dahil dito sa other connections na involved dito sa connection ninyo na person mo, nasasaktan ka. Kasi currently, pwedeng nagkakaroon ng separation sa inyo dahil dun sa third person or third party or third person na involved dito sa connection ninyo. Yung person mo kasi parang tipong kailangan niya ng guide or honestly speaking, parang feeling niya hindi niya pa kaya nang wala yung other person na yon. Kung nasa side niya yung other person. Like, lumalabas ito as karmic person niya, karmic relationship. May mga kailangan siyang matutunan. Pero, alam mo yung person mo, takot lang siya Maybe takot lang siya magkamali o takot lang siya mag-isa. Ganun yung na-vibes ko sa kanya. Kasi with the Queen of Pentacles, I feel like yung person mo, kaya naman niya yung sarili niya. You could be dealing with someone who's very stable. Marami siyang kayang ipakita or ipagyabang sa sarili niya. Like, hindi ko naman sinabing mayabang siya, pero pwede meron siyang masasay pagdating sa money. Ganun. Ay, wait lang. Ano emosyon ninyo sa isa't isa? For the sign of Virgo, Saturn, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Hindi nahirapan ako magsalita gawa ng ngangati yung lalamunan ko. Six of Pentacles, Page of Pentacles. Nasasaktan ka pero ang focus mo kasi ngayon pera. I feel like ikaw yung tipo ng tao na you're a giver.
You're not expecting something in return. Parang gano'n pag nag-once na nagbigay ka. Mahilig ka sa surprises or you want to you want to give this person like gift, ganon, or something special. I feel like, hindi ko naman sinabing materialistic ang tao, pero ganon kasi yun eh, iba-iba tayo ng love language. I mean, I don't know about you guys kasi Virgos, they are very practical people. Kuripot pa nga yung iba. Pero ikaw yung tipo ng taong pagdating sa kanya, kaya kong magbigay. Pagdating sa kanya, ba't ganon? Parang willing akong maggumastos. And might be kasi that's your love language. Na iniingatan mo, hindi sa lahat pagbibigay ka. Pero pagdating sa kanya, magbibigay ka kasi you find this person very special. Importante siya sa'yo. Tsaka, mahal mo nga eh. I feel like hindi mo lang siya ilang beses mo rin siya iniyakan. Emotional person ito for you. Meron na naman tayong cards na bawal or ayaw ni YouTube. So, tatakpan natin konting ganyan. Emotion person na to sa'yo. I feel like masyado siya nagmamatigas. At saka I feel like yung person is manipulated or being manipulated. Kaya siya gano'n na nakakaramdam siya na parang feeling niya hindi niya kaya. Kasi pwedeng yung person na connect niya, pinaparamdam sa kanya or pinamumukha sa kanya na hindi mo kaya pag wala ako. Parang gano'n. Very narcissist. Well, in fact, kaya naman talaga ng person na to. I don't know if your person owns a laptop. Maybe some kind of like or maybe something na may naging connection kayo regarding laptop or computer in the past. Maybe tinulungan ka niya dati mag-set up ng account or mag-create ng password or anything to do with the laptop or computer. This could be a reading. Alam na person mo yung kakayahan niya eh. Pero nagtataka lang ako dito bakit nagpapamanipulate siya. May story ako nakikita dito. Alam mo, eto ikikwento ko. Meron kasing elephant or elepante. Yung mga elepante, yung baby elephants. Habang bata sila, itatali sila sa, let's say, isang puno, ganyan. And of course, baby pa lang sila. Kahit magpupumiglas, wala sila magawa doon sa tali na yun. Hindi nila kayang umalis. And then, habang lumalaki sila, napapagod din sila, nakakatry na pilitin umalis doon sa tali na yun, pagkakatali na yun. And then, hanggang lumaki na sila na thinking na kahit anong effort nila na magpupumiglas, wala rin sila magagawa. Pero, because do sa size nila, in reality, kaya na naman talaga nilang umalis doon. Nandun lang yung thinking na, wala lang rin ako mapapala. Pag umalis ako dito, hindi rin naman ako makakaalis. Hindi ko rin naman kaya. So, yung energy ng person mo dito, kung ipapasok ko sa kwento mo, ganun eh. Parang nandun siya sa
itong person na kakonect niya, pinamukha sa kanya, noon pa lang, na bago pa lang ang relationship, ang connection, na parang, hindi ka makakaalis sa akin. Kasi pag umalis ka, hindi mo kaya. At wala ka lang rin magagawa, you're stuck with me. But then, nagkaroon ng pagbabago, changes sa buhay ng person mo. Pwedeng marami siyang napatunayan. Can you say the strength card here? Yung lion. Pwedeng na-develop niya yung leadership abilities niya, yung skills niya, talents niya, everything about this person. Nag-mature. Alam mo yon. And may mga bagay na kaya niyang gawin pero na nahahadlangan or nalilimitahan siya because of this person. So what will happen in the near future for you? For this connection. I'm really sorry you guys. Ang hirap magsalita. Kasi wala lang rin naman. It's already madaling araw. Madaling araw na mga nasa 3 a.m. Ganun. Paghihiga kasi ako, hindi rin naman ako makatulog. So, kaya, nagre-reading din ako. Temperance, Magician is here. Dalawang major arcana, sinabayan pa ng 9 of Pentacles. In the near future for you, a Virgo. Page of Pentacles, 8 of Pentacles. The Moon. In the future, I feel like andun pa rin, you're still waiting for your person. Hindi ko nakikita magiging honest or magagawa ka ng action dito sa person na to or whatsoever. 9 of Pentacles. Pwedeng hindi ka masatisfy sa kung ano yung mga bagay na ginagawa mo, like financially or what, yung career mo. Kasi pwedeng makita mo ito na parang hindi masyado nag-grow. Person mo ganun pa rin. Career, hardworking person. Minsan parang wala nang saysay yung mga pinagagawa niya. Feeling niya ha. Kasi hindi niya na nai-enjoy yung buhay eh. Parang na-stuck na siya dun sa person na kakonect niya with the moon. You know. And I feel like yung person na to is like marami siyang secrets. And pwedeng kasama doon sa sikreto na yun ay may kinalaman sa'yo. Pero parang wala na rin namang saysay kung malaman pa yung mga sikreto na yun or kung sabihin pa yung mga sikreto na yun. Pwedeng yung iba sa inyo kasi may disconnection sa inyo. So, diba? With the 2 of Wands, maraming plano tong person na to. Magaganda yung plano niya. Kaya lang kasi nga nalilimitahan siya because of the person na nakakonect niya. Okay? So, thank you for watching guys. I love you all and bye-bye.